Makasaysayang araw po. It's showtime! Isang taon nang nakalilipas, January 15, 2015, nang dumating si Pope Francis sa Pilipinas. Sa ikatlong araw ng kanyang pagbisita, January 17, kapiling na ni Pope Francis ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Nagkaroon siya ng nakaantig na misa sa Tacloban Airport at patungo na siya sa Palo, Leyte. Subalit, maglalandfall na sa hapon na iyon ang isa pang bagyo, ang bagyong Amang. Amang versus Papa. Sa kabila ng pagiging delikado na ng sitwasyon ng hangin, pinuntahan ni Pope Francis ang lahat ng kanyang dapat puntahan bagamat pinaigli ang oras. Sa Arsobispado sa Palo, nagkaroon ng pribadong tanghalian ng Santo Papa sa mga nasalanta ng Lindol at Yolanda sa Visayas. Ang isang oras dapat na pakisalamuha ay naputol sa 15 minuto. Hindi na halos nakakain ng tanghalian ng Santo Papa habang nakikinig sa kwento ng bawat survivor. Isa sa mga bata ay nag-iisa na lamang sa buhay sapagkat naubos ng kanyang buong pamilya ng bagyo at nakikitira na lamang sa kaibigan ng ina. Ayon sa kanyang tagapagsalin na si Cardinal Tagle, inaantay niyang may sabihin ng Papa, ngunit wala itong masabi kundi mga ekspresyon ng sakit. Matapos nito, mabilisan niyang binasbasa ng Pope Francis Center for the Poor at sa katedral dahil sa pagmamadali, nakatakda na lamang niyang basbasan ng lahat sa pintuan. Ngunit nang makita niya ang mga nag-aantay, kinausap niya ang mga ito saglit para magpaumanhin at nagbiro pa. I ask you for two things, please. First, pray for me. Second, be quiet. Matapos nito, sandali niyang binasbasan ng libingan ng mga namatay noong Yolanda. Sa pagsakay ng Santo Papa sa sasakyan, tinanong ni Cardinal Tagle si Pope Francis kung nakaranas na ba siya ng bagyo. Ito raw ang unang pagkakataon. Aniya, but this typhoon was really meant for me to see, to experience what the people go through during a typhoon. Matapos ang paglipad ng eroplano ng Santo Papa, lumihis sa runway ng Tacloban ang eroplano na lulan ang ilang miyembro ng gabinete ng Pangulong Noynoy Aquino. Kaya naman, malaki ang tuwa naming nasa studio nang makalapag ng ligtas ang Santo Papa pabalik ng Maynila. Ayan, here we go. Na Santo Papa. Ayan, alam niya na. Alam na niya na hindi dapat niya Pinawakan niya ang kanyang skull cap para hindi nalipa rin. Kasi kanina, Prof, siya, nung paalis siya, muling nalaglag yung skull cap. Oo nga, at masayang-masaya siya. Tingnan niyo yung ngiti sa kanyang mukha na nakabalik siya sa Maynila. Kapiling pa rin ang sambayanang Pilipino. Sa kasamang palad, isang 27 taong gulang na katolikong volunteer na si Cristel May Parasas ay nabagsakan ng mga malalaking speaker dahil ibinagsak ng malakas na hangin ang mga scaffolding sa Tacloban. Nang malaman ito ng Santo Papa, ninais niyang makilala ng personal ang mga magulang ni Cristel. Pauwi pa lamang ang kanyang inang OFW, ngunit ang ama niya ay natuntun. Sa kabila ng pagluha ng ama ni Cristel sa harap ng Santo Papa kinabukasan at sa tanong na bakit kinuha pa sa kanya ang nag-iisa niyang anak, nasambit nito na natanggap na niya ang pagkawala ng anak dahil namatay itong naglilingkod sa simbahan na makabuluhan ng kanyang kamatayan. Sabi pa ng ama ni Cristel sa Santo Papa, maaaring si Cristel pa ang nag-ayos ng pagkikitang ito sa langit sapagkat dahil sa kanya, naroon siya sa harapan mismo ng Papa. Nasambit ng Papa, what faith, what deep faith. Mensahe natin sa Papa ang ating pananampalataya. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.